Meron tayo ngayong Mama Pig na bibigyan ng suwising. 3 weeks na lang manganganak na itong dalawang Mama Pig natin. Bali, pagsasabayin ko sila, and siguro naman po is hindi yon magiging problema kasi isang araw lang naman yung diferensya. Siyempre po, gagamit tayo ng ganito, ng shearing injector. Mama Pig yun. So, meron tayong size na 16 gauge na needle. And bawat isa po ay bibigyan natin ng 2 ml. So, kukuha lang po tayo dun sa bakuna or dun sa suwising ng 4 ml po. Siyempre po, gagamit tayo nito. Netong ipapasok natin dun sa bakuna. So, gagamit po tayo nito para makakuha po tayo ng 4 ml para dun sa dalawa nating Mama Pig. So, 3 weeks na lang po kasi manganganak na sila. And pagsasabayin po natin silang bigyan ngayon. So, ito po yung sinasabi ko. Kailangan meron tayo nitong mga ganitong, meron kasi nito sa Lazada, etong ganito lang na mabibili. And syempre po, mas mura ito kumpara sa meron pa nito. So, merong ito lang. So, available sa Lazada. Syempre po, kasi palagi ko din gamit ito para hindi po nagkakaroon ng, or hindi po nako-contaminate yung mga gamot po natin na ginagamit, lalong-lalo na po sa bakuna. So, eto po, bago ito. So, isasalpak ko ito dito para makakuha tayo ng bakuna. Eto po. So, ganito po. Then, kukuha tayo ng 4 ml kasi dalawa yung bibigyan natin kasi bawat isa po is 2 ml and dun sa isa naman po ay 2 ml. Then, eto nga po, gagamit tayo nito para maiwasan naman po natin na makontaminate yung ating bakuna at magamit pa po natin sa susunod. Siyempre po, kukuha lang tayo ng sakto na gagamitin natin. Shake muna natin bago natin higupin. I-shake muna natin. So, bali, suwising po ito. So, syempre po, bago natin ito i-inject dun sa ating dalawang Mama Pig, 4 ml po ito kasi dalawa yung bibigyan natin. Bago natin ito i-inject dun sa ating dalawang Mama Pig, medyo i-delay po natin. Babawasan natin ng lamig or konting lamig, mga 20 to 30 minutes po bago natin ito ibigay dun. So, ayan, habang inaantay natin yung 30 minutes, ayan, magkwentuhan muna tayo. So, mayroon akong pagkakamali sa unang dosage nito. And mamaya po ipapaliwanag ko yung pagkakamali ko kasi na-double check ko po dito dito. And ayun po, sorry naman. So, bali, 2022 ko lang din po kasi ito ini-start gamitin. Hindi katulad po ng Respisure 1 at ng EPL. So, 2018 po yata ako nang mag-start ng gumamit ng EPL at ng Respisure 1. So, yung first dose lang po yung meron akong pagkakamali. Meron po kasi ditong nakalagay, bali na double check ko and ayun nga, may pagkakamali ako kasi sobrang layo pala nitong second dose dun sa first dose po. Kaya may pagkakamali ko po ako pero wala naman pong naging bad effect po sa ating mga Mama Pig. Kailangan lang po talaga na maitama ko kasi para mas maganda po yung epekto nito sa ating mga Mama Pig. Pero itong second dose po, tama po yung pagkakabigay ko. 3 weeks po before paro. And nakalagay din po kasi dito sa dosage niya ay intramuscular and to the neck muscle, swine 2 ml. So, sabi po dito, swine 2 ml and yung first dose po approximately 6 weeks before parowing. And yung second dose at approximately 3 weeks before parowing. So, dun po sa first dose, may pagkakamali po ako. So, eto po yung lumang building and meron tayo ditong 4 na Mama Pig. So, eto yung bibigyan natin ng suwising. Ito, yan. Ayan, 3 weeks na lang, aanak na ito. Ayan, malaki na yung kanyang tiyan ba. At yung isa naman ay andun sa dulong yun. Ito naman yung isa na bibigyan natin ng suwising ulit. Kaya 4 ml po yung kinuha natin dahil tig 2 ml po sila.
Shoutout muna tayo mga ka-oink-oink and shoutout po kay Sir Norlito Tabudlong ng New Zealand. And shoutout din po kay Sir Joey Tenyoso ng Albay naman po. And dito po sa video, 2 katanungan po yung masasagot ko at galing po kay Sir Jetro at kay Sir Kayorski. Ano po ang sunod-sunod na bakuna sa mga dumalaga at bakuna sa inahing baboy na buntis at ilang ml ito sa bawat bakuna na ituturok sa dumalaga at sa inahing buntis. And galing naman po kay Sir Kayorski, maliban po sa parvo vaccine, ano pa pong vaccine ang ibinibigay nyo sa dumalaga nyo? Meron po akong dumalaga ngayon na magsi 6 months na po sa May. Kung gagamit po tayo ng bakuna, ayun po, kailangan po tuloy-tuloy po tayong gagamit nito. So dito po kasi 2 bakuna yung ginagamit ko sa mga dumalaga po at inahin. At ito na nga po yung Erising Parvolepto. At ang pangalawang bakuna po ay ang Suwising po. So simulan po natin sa Erising Parvolepto. Ito po ay bakuna po panlaban po sa parvovirus. So ang parvovirus po ay madalas tumama sa atin pong mga inahin, lalong-lalo na po dun sa unang anakan nitong ating mga inahin. So marami man tayong mga inahin or konti, posible po tayong makaranas ng parvovirus po sa ating mga inahin. At ayun nga po, dahil nga po virus, pwede po natin itong makuha sa barako. Lalong-lalo na po kung walang bakuna po si barako. So bali dito po, nag-start pong gumamit nitong Erising Parvolepto nitong taon pong 2018 dahil nga po lahat ng inahin nanganak po ng mummified or bulok pong biik at lahat po ng inahin ay tinamaan po. So, dahil po mataas yung mummified, nasabi ko po na parvovirus yun kasi 3 lang yung piglet at lahat na po ay mummified. So, nung tinamaan po yung ating mga inahin, hindi po agad ako nagbigay ng bakuna sa ating mga inahin po na tinamaan ng parvovirus. Bali, nagbigay po ako, sunod po na panganganak na po ng ating inahin, ako nagbakuna sa kanila. At ito po ay 14 days po matapos manganak ng ating inahin or 2 weeks po matapos manganak. Doon po ako nagbigay ng Erising Parvolepto. Pero kung meron po tayong mga dumalaga, dapat po natin na mabigyan, lalong-lalo na po kung na parvovirus na po yung ating mga inahin po. And ayun po, sa dumalaga po, nagbibigay po ako nito sa edad po na 6 na buwan at sa unang paglalandi po. So nababanggit ko po palagi yung unang paglalandi po ako nagbibigay ng first dose kasi mas madali po yun sa akin. So ayun po, sa unang paglalandi sa edad po na 6 na buwan, nagbibigay po ako ng first dose ng EPL at 2 ml po. At yung pangalawang dose naman po or yung second dose po ng EPL, nagbibigay po ako nito. Meron pong pagitan na 21 days po dito po sa first dose po nitong EPL. So bali dito po sa EPL, nabasa ko po dito na sabi po kasi nung gumawa ng bakuna, 6 na buwan dapat magbakuna ng first dose at merong pagitan na 3 to 4 weeks para sa second dose naman. At meron ulit na pagitan na 3 to 4 weeks bago pabulugan or lagyan po ng similya. So dahil nga po killed vaccine ang EPL na ginagamit ko, so kailangan pa po nito ng 3 weeks bago po ito makapagbigay ng protection sa ating mga dumalaga. Kaya meron pong nakalagay dito na 3 to 4 weeks bago pabulugan at sa dosage naman po ay 2 ml. So ayun po, importante po yung mga pagitan. So dapat po hindi malayo dun sa first dose, yung second dose, 3 linggo po ang lilipas bago ito mabigyan ng protection or ng magandang protection. Pag nakompleto ko na po yung first dose at second dose ng ating dumalaga, so pwede po yung every 6 months na lang. Pero dito po ang ginagawa ko, single dose na lang yung sunod na pagbibigay ko. 14 days po matapos manganak ng ating mga inahin po or 2 weeks po matapos manganak ng ating mga inahin. So dito naman po tayo sa Suwising. So ito po ay prevention for E. coli and mas madalas din pong tamaan
ng E. coli or ng pagtatai yung ating mga piglet, lalong-lalo na po sa unang anakan. Medyo mahirap din pong kontrolin kasi ayun nga po, mapapansin natin, yung anak ng isang inahin natin magtatai, tas yung kabila din po, magtatai din po. And ang hirap din po kasi piglet nga po, mas mabilis silang ma-dehydrate and mabilis din po na mamatay yung ating mga piglet sanhi po ng pagtatai. Kaya idinagdag po natin ang suwising po. And ang suwising po ay ini-inject po ito ay sa ating inahin po. Buntis pong inahin, ito ibinibigay. And ayun nga po, nasabi ko na meron akong pagkakamali sa pagbibigay ng first dose ng suwising. At itatama ko po syempre para mas maganda po ang epekto sa ating mga buntis na mama pig. So meron nga po tayo ditong mga buntis na binigyan po natin ng suwising dahil 3 weeks na lang po kasi ay anak na itong dalawang ditong mama pig. So si Mama Win yun at si Mama Usang yung bibigyan natin ng suwising. So yung first dose po ng suwising, 6 weeks bago manganak or 72 days pong buntis ang ating mama pig. At syempre po ang second dose naman po ay 3 weeks bago manganak ng ating mama pig katulad po ng ginawa kong pagbibigay dito kay Mama Win at Mama Usang. Dahil nga po 3 weeks na lang aanak na yung dalawang mama pig. And ayun po, binigyan po natin sila ng suwising, tig 2 ml nga po. Meron po akong simpleng record ng ating mga mama pig and syempre po isi-share ko na din po sa inyo. So meron tayo ditong sow number. Ang nilalagay ko po dito ay pangalan or number po ng ating mama pig. So katulad po nito, sow number Mama Win, and date breed naman po ayun, kailan po natin nalagyan ng similya si Mama Win. So, sa bore number naman po, ayun, ang nilagay ko kay Mama Win ay GP Large White Lumberjack. At 21 days naman po ng ating mama pig. So, ayun, eto yung panahon po na mag-o-observe tayo or pag-o-obserbahan natin si mama pig. So, 42 days, syempre po, eto pa din po ay importante kasi malalaman po natin dito kung talagang buntis po si Mama Win. So, syempre po, suwising 6 weeks before paro or 72 days, nagbibigay po tayo ng suwising. So, eto nga po yung nagkamali tayo and itinama na po natin. 86 days, eto po ay importante din po ito sa akin kasi eto po, dito ko na po binibigyan or dinadagdagan ng pagkain yung ating mama pig na buntis. So, bali ginagawa ko pong 3 kilos a day po yung pagkain na ni mama pig. So, suwising 3 weeks before paro. So, ayun po. Ito po yung second dose ng suwising. So, ito na nga po yung katulad na ibinigay ko kay Mama Pig or dito po sa dalawang Mama Pig natin kanina. Syempre po, iron 2 weeks before paro. Ayun po, nagbibigay po tayo ng iron. And syempre po, importante din po ito sa akin. And deworm po, syempre po, 10 days before paro ng ating mama pig. So, kailangan po nating pamulatihin ang ating mama pig para maiwasan po natin na mai-transfer pa ni mama pig yung bulati sa kanyang mga piglets po. So, due date po, 114, syempre po, ito po yung kaarawan ng panganganak ng ating mama pig. And ayun po yung actual paruwing kung kailan po nanganak yung ating mama pig. So, simpleng record lang po yan and record ko lang po yan. So, yan po kasi yung mga importante po para sa akin para ma-remind po ako kung ano yung ibibigay ko po sa ating mga mama pig.